Good morning, Eko. Hi guys! Hello. Oh, anong gagawin mo ngayong araw? Mag-grocery ako eh. Ano? Sama kayo? Sige, pag-isipan ko. Tango ka muna. Sige Ganun. na nga. Oo, yan, sige. Di kaya. Ito, Ayan. ano Wait lang. Wait, check lang ako. Sige, walang problema. Magkakantay ako dito. O, sige. Ano nangyari? May problema Ano ba? pala akong pera? Nagkis ako ng tipid yung mat na to eh. Eh, naku, gastador ka kasi, Eko. Gastador Ganun ah. Realistically, ilang beses din naman talaga nangyari sa akin na nauubusan ako ng budget at ng pera sa ATM. Kaya sa vlog na to, pag-uusapan natin mga paraan para makatipid dito sa Germany. Ano, sama ka? Una sa listahan natin para makatipid dito sa Germany ay all about sa food. Mahalagang pumili tayo ng mga grocery store at supermarket na mas makakatipid tayo. Dahil nga pangalawa sa malaking porsyento ng kinikita natin ay napupunta sa pagkain pagkatapos ng apartment, nararapat lang na kahit papaano magkaroon tayo ng idea para makatipid dito. Pero syempre, i-enjoy natin yung pagkain at the same time, nakakatipid tayo. At nararapat lang din naman na 3 beses tayo kumain sa araw-araw dahil nga nagtatrabaho tayo ng maigi para sa pamilya, makatipid at syempre, kumain araw-araw. So disclaimer lamang, ang mga grocery stores items na sasabihin natin sa video na ito ay hindi sponsored at ito lamang ay personal preference ng inyong lingkod. Kung may mga suggestions kayo at may mga preference kayo na gusto nyong ibahagi or sabihin, comment nyo lang yan sa comment section down below. Guys, good morning. So today, tayo grocery. So, katulad ng suggestion sa akin, meron akong trolley. Ang unang grocery store na pag-usapan natin ay ang Edeka. Actually, hindi ako masyadong fan ng Edeka. Kung tutuusin, medyo pricey yung mga items doon. Pero, kung ang prefer mo naman ay yung mga variety ng mga pagpipilian ng mga condiments, ingredients, at kung nagluluto ka talaga ng mga iba't ibang cuisine internationally, sulit na sulit ang Edeka kasi madami silang pagpipilian. Madaming mga items doon na pwede mong bilhin na wala din naman sa mga ibang grocery store. So, Edeka. Ang mahal. Pangalawa sa listahan naman natin ay ang Aldi at ang Lidl. Yung dalawa na yon ay hindi ko din gaano binibilan, pero most of the time pag bumibili ako doon ako nakakita ng mga magagandang items ng mga meat, processed food, and madami din sila mga promos. Pero hindi ako fan kasi parang minsan yung mga sale items nila hindi mo naman din talaga kailangan. Basta, yung mga items na hindi masyadong nabibili, yun talaga nakasil talaga nila. Pangatlo na supermarket ay ang Kaufland. Actually, isa sa mga paborito ko bilan ay yung Kaufland. Super laki ng Kaufland, super daming pagpipilian. Doon din ako namimili ng mga
meat, lalo na super ganda, super daming pagpipilian ng mga karne doon, seafoods and yung mga karne, kasi yung mga cuts niya, paborito ko yung mga buto buto ng baboy, kasi meron dong na 2 to 3 euros lang, pwede mo siyang hatiin, pwede mong gawing sinigang, and then yung kalahati naman pwede mong gawing nilaga. So sulit talaga. Tapos yung vegetables tsaka yung fruits, madami din silang doon. Yun nga lang disadvantage kasi sa akin nung Kaufland, medyo malayo doon sa lugar ko, kaya hindi ako masyado nakakabili sa kanya. And then yun nga, hindi din ganun ka mura kesa doon sa ibang grocery na pag-uusapan natin in a while. Ang huling grocery store na pag-uusapan natin ay ang Penny at ang Reve. Sa dalawa na yon, mas prefer ko at mas binibilang ko ang Reve. Bakit nga ba dalawang pinagsama natin sila sa last na listahan natin? Kasi hindi ako sure, pwedeng mali ako, kasi sila ay sister company. May mga items kasi ako nakikita na available sa Reve, na available din sa Penny. Plus, pareho silang merong payback na application na pwede kang i-avail. So, pag-uusapan natin in a while. Usually, kung ano yung nakikita ko sa Reve, nakikita ko din siya sa Penny. So, Reve na lang pag-uusapan natin. Reve, sa Reve yung para sa akin yung pangmasa talaga. Doon ko nakikita yung madaming items ng mga gulay, ng mga dilata, ng mga gamit sa bahay. So, tapos in lower prices pa yung pwede mong ma-avail. Siyempre, depende na rin yan sa laki ng Reve na meron kayo. Ako kasi ngayon, medyo mas maliit yung Reve na meron kami, kaya yung meat hindi ganun kaganda yung items. Pero yung rice, yung iba't ibang mga dilata, ibang pwede pang mabili doon, sulit naman para sa akin at available. Plus, dahil nga, yung Penny at ng Reve, pwede mong ma-avail ang mga point system katulad ng payback. Ang payback ay, so guys, ito yung payback na pwede mong i-avail. At para siyang advantage card sa Pilipinas, advantage card ng SM sa Pilipinas actually. Pag nakaipon ka ng points, pag petsa de peligro at kailangan mo na items sa grocery, pwede yung points na yun is convertible. Kauna-nahang in-avail kong item using that payback is wine opener. Yun. Kasi sabi ko, gusto ko sanang magkaroon ng souvenir sa payback na meron ako. So para dahil hirap na hirap kaming buksan yung wine namin. You my baby, you know it, right? Yeah, I just remember what you said to me. I'm your man, babe, I'm your man. You know I try to give you everything I can. I'm the one to make you come and get it, girl. I'll be gentle with you, protect you from the world. So guys, yun yung mga prepare kong mga grocery store. Kung meron kayong mga ibang suggestion, comment nyo yan sa comment section ulit down below. Every now and then ay kailangan naman natin talagang umalis ng bahay. Either magta-travel tayo or papasok ng trabaho. So, ang unang tip para makatipid sa transportation ay mag-avail ng 49 euro or Deutsche Ticket. Ang Deutsche Ticket or 49 euro ticket ay pwede mong ma-avail sa kanilang facility o yun sa terminal ng tren or
using your phone sa mobile app. So ako preferably o mas prepare ko yung sa mobile app kasi para hindi ko na siya mawala. Magagamit natin yung 49 euro ticket sa mga regional trains and buses all over sa Germany. So ako yun, sulit na sulit ko siya every time na magta-travel ako. Although ang disadvantage nga lang ay medyo late or napaka-late din talaga ng mga regional trains natin. Pero kung hindi ka naman nagmamadali at on the budget ang gusto mo, sulit na sulit ang 49 euro ticket. Guys, pakita ko sa inyo yung itsura ng application ng DB sa mobile app. Yan, yun yung ticket na pwede nyong, yan, every now and then nasasakay kayo, pwedeng i-scan yan nung parang conductor nila at yan yung lang ipapakita ninyo. Pwedeng hingin nila yung ID ninyo, passport, most of the time hindi din naman, basta i-scan lang nila, titingnan lang nila kung valid yung date na inabil nyo. Kasi anong automatic naman yung kinakaltasan ng DB, yung account mo monthly, so huwag ka mag-alala. So hindi naman talaga maiiwasan na mas kinakailangan natin pumunta ng mas mabilis sa lugar na pupuntahan natin. So kailangan gumamit tayo ng ICE. Siya yung tren na pwede mong i-avail. Pwede din online or physical. Pero, paano mo makakatipid sa ICE? Kung nagbabala ka mag-travel, sipin mo or mag-book ka mas maaga. So, book your tickets 1 or 2 months before doon sa date na gusto mo. That time, mas mura. Kasi pagka super, so example, 5 days na lang or 1 week na lang, super taas na yung. So speaking of ICE, kung gumamit ka ng ICE sa yung pagta-travel at hindi inaasahan na late ang pagdating ng tren mo sa pupuntahan ninyo ng mga 1 hour, 2 hours o mahigit pa, magkakaroon ka ng compensation or ng refund. Ganito yung nangyari sa akin personally nung pumunta ako dito sa Stuttgart. Nung galing ako sa Schwerin, pa-flash ko sa screen kung ano yung nangyari. So galing ako dito ng Schwerin, tapos all the way dito sa Stuttgart. Pero in between that, sa journey namin, ang nangyari noon ay nagkaroon ng medyo commotion. Kasi unfortunately, muntikan ng aksidente yung isang bata palabas ng tren. So, hindi naman talaga na-aksidente, muntikan lang talaga siyang maipit, tapos bumukas din agad yung pintuan, muntikan na talaga, muntikan na. Pero, dahil doon, tumawag siya ng police, nagkaroon ng pag-uusap, tumagal kami ng halos 2 hours na hindi umaandar yung ICE ng tren namin. So, late na talaga kami. So, ang nangyari mula doon sa stopover namin kung saan talaga specific kami tumagal. Pero, after nun, nung nagkasundo na yung family, umalis na rin kami. So, sa pag-alis namin, mula doon sa city na yon, dumiretso na kami papunta ng Stuttgart. And then, after ilang days, nakatanggap ako ng notification sa mobile app at sa email namin o sa email ko na mayroon nga akong matatanggap na compensation since na late pagdating ng tren sa Stuttgart. So, nung nakita ko yun, shucks, buti na lang kasi parang magkano din yun, 80 plus din yata. So, nakatanggap ako ng 45 something and all. Actually, depende yon sa price ng ticket nyo at saka yung ano yung kinamit nyo within that journey nyo. Kasi meron din times na kunwari lang naman kasi meron din mga options doon. Nung nagkaroon ng aberya, lumabas ka ba ng tren, tapos nag-hotel ka ba, tapos kailan yung sumunod mong journey, ano oras, basta madaming details doon. Kung halimbawa nag-hotel ka nga or nag-taxi ka or all, dapat ipakita mo sa kanila kung magkano yung nagastos mo. Sa usapan namang phones, internet, calls, and texts, dito sa Germany, pwede din tayo makatipid. Most of the time, sa nangyari sa akin, sa di inaasahan,
lagi na lang na kapag dating mo dito sa ibang bansa, nagloloko na agad yung cellphone mo. So, most probably, gusto niya nang palitan mo siya. What? So, dito, katulad sa Pilipinas, pwede ka din mag-avail ng mga contract sa mga internet provider, sa mga cellphone provider. Most of the time, ina-avail ng mga friends ko namin is yung sa O2. Depende yon sa contract na gusto mo, pero parang kapag na-approve ka nila, merong parang 1 euro ka lang nababayaran. Every month, depende sa data and yun sa common na in-avail mo, yun yung makukuha mo o babayaran mo. So parang usually naglalas yan within 2 to 3 years ng contract at saka paano nga ba makakakuha niyon? Usually, kailangan mo na talaga ng visa. And yun, kailangan mo ng visa, ng passport na mapapakita at saka yung bank statement mo doon sa shop. So, makakatipid kung kailangan mo talaga mag-avail ng phone. Pwede mong gamitin yung paraan na yun kasi kung yan, wala ka pang budget para sa cellphone, pwede mo siyang maging option. Yun nga lang, depende yun sa visa kung ma-approve ka agad. Kasi ganun yung talaga yung nangyari sa akin. So parang yung visa ko hindi pa 2 years, parang ganun. So nahirapan akong mag-avail. So kinailangan kong parang half ng phone ay bilhin ko o bayaran ko tapos sa ako binabayaran yung monthly. So, yung iba mga friends ko naman, na-approve naman sila. Kung mahilig ka mag-travel within Europe, okay na okay mo din gamitin yung roaming system na meron sila dito. So, yung dito sa Europe, meron silang mga zone 1, 2, 3, and 4 na tinatawag. So, punta ka lang doon sa website nila or sa application sa phone mo ng iyong internet provider mo or ng phone provider mo. Tapos, makikita mo na doon kung available ba. Kunwari, pumunta ka ng France. Yung France is, kunwari, hindi ko alam kung nasa zone 2 or zone 3 siya. Tapos, makikita mo doon na free mong magagamit yung roaming sa France. So, katulad na yung ginawa ko dati. Magkakaroon ka ng 25 or depende yun sa contract mo. Sa akin kasi 25 gig na data na nagamit ko sa Europe. Ay, na nagamit ko sa Germany. So, ganun din kung pupunta ka ng Malta, pupunta ka ng Netherlands, pupunta ka ng Sweden and all, kailangan i-check mo yon sa application o kaya naman para mas makasigurado ka, punta ka mismo sa shop kung saan ka nag-avail. Hindi na natin kailangan bumili ng kahit anong SIM card and all kapag pupunta tayo sa ibang bansa. Nagagala ka na, nakakatipid ka pa. So that's it for now. Thank you for watching, guys, and special shout out nga pala sa mga bago nating subscribers and mga friends dito sa channel natin. Thank you for supporting us, supporting me sa bagong journey, and sana lagi kayo nandyan. Magkita-kita tayo every Sunday, magkwentuhan tayo. Siyempre, special shout out sa aking mga friends, Alicando family and Bagitching family of Canada. Hi, guys! And tulad ng lagi kong sinasabi, hamunin man tayo ng panahon, madaming dahilan para bumangon. Ako si Echo, and remember, stay cute. Bye! Saan ako mag-grocery? Tara na! Sura din ako mag-grocery. Bye! Kalimutan ko. Sunday nga pala ngayon. Walang grocery. For hours just to please you.